Okay, so alright to mga kapatid, ito po ang balitang ating panonoorin galing sa Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, i-subscribe nyo yan dahil agatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito po ang ating gagawa ng reaction at opinion. Ang title ay Good News. Ito kakapasok lang, Breaking News, Hanilet may malaking pasabog, one-on-one interview. Bah, mukhang maganda to. Kung trip nyo na may kasamang reaction, tara. Salamat sa ating Balitang Pinoy TV. Alright. Okay, simulan na po natin ito. Tsaka kay Kuya, shoutout din dito ha. O heto, panoorin natin itong Kay Kuya. interview ni Ma'am Hanilet. Itong kinakasama ni Tatay Digong. Itong ina ni Kitty Duterte. No? In-interview po siya ni Ma'am Maharlika. Panoorin po natin itong lahat. Okay? Ayun, maganda to, maganda. Narito ang Balitang Pinoy TV. Tsaka si Ma'am Hanilet, pansin ko lang, nung panahon po ni Tatay Digong, hindi naman siya masyadong matunog. Parang wala tayong naririnig na First Lady ni FPRRD na nag-iingay, na parang nagko-command. Walang ganun no? Tahimik lang, di ba? Sana ganun po. Wala lang, nabanggit ko lang. No? Buti pa to no? Pero ngayon na lamang kasi po inaapi ang ating Tatay Digong. Yeah. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at Yes. bagong updates na naman ang gagawin natin ngayon. Una nating pag-uusapan magre-react tayo dito sa papakita ko sa inyo yung video na itong si Ma'am Hanilet po in-interview ni Maharlika vlogger kung Okay. ano yung update po patungkol kay former President Duterte Ayan na. nung nagkita sila sa The Hague ICC. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Nagkita talaga. Itong Okay. pangatlo nating pag-uusapan ay itong Teka, sabi hindi daw nagkita no? Di pinayagan pero nagkita pala. si Elizabeth Zimmerman, okay, itong dating asawa ni Tatay Digong. No? Ayan. Papakita ko sa inyo na pumunta rin doon sa The Hague, Netherlands. Okay, mamaya ipapakita ko yan. At itong last na balita natin ay itong si Vice President Inday Sara Duterte hinamon harapin ang sariling kontrobersiya sa umanay paglustay sa confidential funds. Ito yung mga grupo ni Castro at itong si Brosas, no? Ano ba naman itong mga to? Hamon-hamon, hindi nga sila makapag-file sa di ba? Kung talaga may kasalanan si BP Sara, wag nang puro satsat. Mag-file na kayo ng kaso. Ganun lang yun. Bakit? Ito lang opinion lang Bakit yung mga kaso bang hawak ninyo hindi pinapansin ng korte o sa tingin nyo hilaw? Kaya hindi po kayo, kaysa magdadadakdak kayo dyan, maghain kayo sa korte para mapatunayan natin kung talagang may kasalanan o wala. Nahuhusgahan nasisira po si BP Sara May mga ilang kasing syunga-syunga na naniniwala. Ilan lang naman sila kasi hindi masyadong abot ng utak nila yung katotohanan. Nababanggit naman ni BP Sara Napapaliwanag na naghain na nga Pero ayaw nyo pa rin ilabas yung mga yon, hindi nyo hina-highlights. Tapos ngayon, ayan, babanat na naman sila. Takte naman kung may problema talaga, di ba? Diretso sa korte. Bakit ibabasura ba ng korte yan? Di ba? Buti pa si BP Sara naghain na, di ba? Alam ko parang may hinain no? Correct me if I'm wrong. Tapos yung mga ibang vlogger naghain, yung sila Attorney Vic naghain din. Kumbaga maghain, hindi puro salita. Yun lamang po, wala tayong galit sa mga kahit sinong magkakalaban dyan. Kung may problema, hain. Ganun. Diba, Hindi kasi kung banat lang, salita, nakakasira kayo ng tao. Diba? Hinahamon nila si VP Sara. Ayan na naman sila. Hindi pa rin Kati-kati nila sa Okay, so utak. yun po ang mga Kati talaga pag-uusapan ng natin utak ngayon. Pero bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po muna ako na i-like at Yan. saka i-share itong ating live. Hindi naman ito live, recorded ito. Shoutout kay paki-share Kuya. po ng video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Thank you, Kuya. Gising rin ang mga bangag. Sabay-sabay muna tayong like and share this Yes. video. 1, 2, 3, go! Ayan. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, Ano pangalan ni Kuya? mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Yun. And at the same time, yung cellphone ninyo ay ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Donmar TV. Okay? Yes. So, sige po, sabay-sabay tayong
subscribe sa Donmar TV. Ready? Ayun, Donmar 1, 2, 3, TV. go. Yan, nakasubscribe na ba lahat? Diba? O, heto, Donmar TV. panoorin natin itong interview ni Ma'am Hanelet. Itong kinakasama ni Tatay Digong. Itong ina ni Kitty Duterte. No? Okay. In-interview po siya ni Ma'am Maharlika. Panoorin po natin itong lahat. Okay? Play. Uy, si Momo. Hello, magandang araw sa lahat namin mga kababayan. Eto Ayan, na. talaga naman ngayon, kita nyo kasama natin si Mama Hanelet kung saan nandito po kami sa The Hague pa rin at napagbigyan tayo ng pagkakataon na makasama siya ngayong araw nito. Kaya ma'am, thank you so much at kamusta po yung inyong pag-visit? Nag-visit na po kayo 25 na. 25 na naman din. Kamusta naman po kayo nung nakita? Nag-visit mo si PRD ba? With Kitty? At pagdating niya doon sa ano namin, nagkakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay kami Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Oo. Dito si Kitty sa kabila, sa kanya, dito ako sa kabila, kasi kami kanta ng happy birthday. Yun. Grabe, no? Ang galing. Nakakaawa, no? Niyakap raw nila si Tatay Digong tapos hinalikan dito sa pisngi. Silang dalawa ni Kitty. No? Salamat Ganyan naman. kasimple Nakita. po ang ating Tatay Digong. Simple lang yung kanilang sineselebrate, ha? Umiyak si PRD. Ay, kayo po. Kasi sabi niya, tayo, wag daw kayo umiyak. Ako ba medyo ano. Ano po yung sinabi ni former President PRD sa inyo? Ano, sabi niya, kagaya na sinabi niya kay Vicky, sabi niya, there will be a day. There will always be a day of reckoning. Saka sabi niya, pinot niya nga sa Psalms 91 verse 8, I will let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ganun ang promise ng Panginoon. So very positive po si PRD. Ano yung parang pinaka-importante mensahe niya sa inyo nung time na nag-display sa kanya? Kinantahan ko kasi siya kung ano nangyayari sa labas. Sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka na ngayon, buong mundo ka na sa celebrate ng birthday. Buong mundo, no? So, Celebrate. tuwa naman siya. So, Masaya siya. nagbanggit pa siya na, like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin. Sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya, mahal. Ayun, medyo ano kasi yung audio, no? Nagpapasalamat daw si Tatay Digong natin sa lahat po ng nag-celebrate ng birthday ni Tatay Digong natin. Yung kanyang pagka-80. Yan, nagpapasalamat siya, no? So, buong mundo sana malaman din yun, na lahat ho ng effort ninyo, pinarating po ni Madam Hanelet. Mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Sa saan mang parte ng bansa. Mahal. Yun naman talaga eh. Miskin na ng presidente siya. Mas minahal pa nga niya. Yeah, at ang Pilipinas. Yeah. So, ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung Nice yung one. pag-aapil sa family ninyo. At lang kay Pangulong Duterte. Kita-kita din naman namin na milyon-milyon tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang ordinary citizen, marami din lumalapit kasi sa akin ng mga tao na sabi, nag-pretend like they are connected with you or I don't know, may mga kahapon sa ground, nandun ako, may mga pinaparating sa akin na mga information na may mga tao nangihingi ng tulong on behalf of your family. Inaalaw niyo po ba yun? Nakiusap ko lang kung sino man o kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataon nito, ang trahedya natin. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa din ako, huwag po gamitin ito. Dahil kami ho, bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Paste, hindi ho kami hihingi ng tulong o pinansyal na tulong sa ibang tao. Ayun. Kami ho, kung kinakailangan namin Pero ano, no? Malamang yung mga ibang mayayaman na sumusuporta sa ating Tatay Digong. Ano yan? Tutulong po at tutulong dyan. Sigurado ko yan, ha? Kasi ang daming nagmamahal kay Tatay Digong. Imposible naman walang mga mayayaman dyan. Meron yan, mga kapatid, di ba? Handang tumulong yan. Kunin nga natin yung talagang video. Salamat po sa ating Boljakera at dito sa ating nire-reactionan Balitang Pinoy TV. Yan. Tsaka kay Kuya kanina. Kunin natin ngayon yung kabuuan, no? Yung talagang medyo maganda ho yung audio. Ito. Panoorin ho natin, ano? Ito. Hello, magandang araw Oh, sa di lahat ba? ng Malinaw, mga no? kababayan. Diretso na natin, ha? taong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang Yan. awa nyo na ho, huwag nyo hong gamitin ito. Dahil kami ho, bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o Ayun. pinansyal na tulong sa ibang tao. Mm. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun,
yun ho ay gagawin namin. Merong nagsabi, nagkwento sa akin. Maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung kaya mong Wow. gawin, bakit hindi mo na lang gawin? Bakit, maraming mga kwento, mga storya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Yun ang ano ko. So pakiusap ka lang. Yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, Maharlika. Yung totoong nurse na nag-alaga, ako nag-interview nan before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So, yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. Okay. Kami may group chat kami ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga, nagre-report sila sa akin kung ano. So, yung totoong nurse, hindi iyan nagsasalita. Code of ethics siya ng nurse na hindi ka dapat magsalita. Disclose sa iyong Yes. kuya. Nagtatago yung totoong nurse. Kung Okay. nagpapanggap ka na ikaw nag-aalaga, nag-nurse ka, parang mahiya ka naman sa totoong nurse na nag-alaga, nagpupuyat sa kanya. Pero po, yung Ano ba, may mga nurse ba na nagpapanggap na sila daw ang nag-aalaga talaga kay Pangulong Duterte noon o ngayon? Nagagamit ang pangalan ng Duterte, no? Pangulong Duterte, di ba, hindi naman inalaw na mag-stay Kaya nga, dito? ultimo nurse, Oo. di ba? Yeah. Ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na pag walang passport ang tao, pwede palang idalahin sa Yeah. Pwede palang dalhin. Pwede palang Kidnapin niya. Sila ang desperado, mga kaibigan. Halalan di ba? Halalan ngayon, tandaan ninyo. Halalan ngayon. Lahat yung iba nga, di ba? May mga tumbahan nang nangyayari. No? Sa iba't ibang mga probinsya, uso yung mga ganyan, ano? Parang magtatambangan sila. Di ba? Ito naman ngayon, ang Pangulong Duterte. Ginawa nila lahat ng makakaya nila para dalhin doon. Wala nga jurisdiction. Kahit magpaulit-ulit tayo dito, mali naman talaga ho yung ginawa nila. Base lang ho yan sa ating opinion. Ewan ko kung anong klaseng tumbling ng pagpapaliwanag nila, pero hindi ko pa rin talaga naiintindihan Yeah. Kasi ako, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap, no, na mga taong connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. Yung iba, hindi ko naman talaga kilala. Kayo lang naman ang kilala kong mga relatives niya. So, ang sa akin lang, ma'am, pinararating ko lang sa inyo. Kasi sa akin din, may lumalapit kahapon nga po. May mga nag-aabot ng mga, what do you call it, mga sobre, mga birthday cards. So, sinasabihan ko sila na yung family ninyo, which is in-announce ni Inday, hindi nanghihingi ng financial help. But birthday greetings is fine. Birthday greetings, mga cards. Okay so, meron lang. Kasi pala- pampaano ng ano niya. Yeah. Dinala ko nga yung iba, pinasign ko na yung pinabati ko nga para lang maanuhan siya. Alam mo, para maanuhan yung spirits niya, gumaan yung loob niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, maraming pwedeng sumuporta sa ating Tatay Digong. Financial man o card o kahit ano pa yan, maraming gustong tumulong kung nagsama-sama yung mga yan, kayang-kaya sa budget para tugunan po yan sa ICC na yan. Pero hindi pa rin talaga maganda yung ginawa nila sa ating Tatay Digong. Sana lahat ng ito pagbayaran nila someday kung may makita mang pagkakamali talaga. Sumaya siya ng konti doon dahil sa mga pagbati ng mga tao. Oo. So kasi, may mga nurse pa lang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nagvo-volunteer dito sa Dahig, pero may mga Nag-contact nagpapanggap ako. din pala ng mga nurse daw. Alam ng mo, Pangulong ang Duterte. nangyari niyan, siyempre ako nurse, registered nurse Yes. ako. So, kinontak ko na sa pag alis pa lang Galing, nila, kumontak na ako, yung sa PRC sa Davao. Davao, okay. Sabi ko, tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Dito. Sabi ko, whatever na i-remit, wire transfer Wire ko ang transfer yung sweldo ko. sweldo. Ang sweldo niya papunta dito. Siya nakakontak ako, natawagan ko, ma'am, ganito. It turned out, wala lahat. Ulitin na Lahat. natin, Ultimo mga yung kapatid. nurse na personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente na in-interview ko. Kasi mabuting tao yun, mapagkatiwalaan mo talaga. When it comes sa pera, mapagkatiwalaan mo. Hindi pinasama. Kaya nga, nung tinawagan ko na, alam ko nakalanding na, nung tinawagan ko siya, nag-iyakan kami, ma'am, hindi kami pinasama. Yun ang So, yun, kami nga ni
para lang mapaano ko sa inyo na, na ang pamilya namin hindi ho manghihingi o magsosolicit sa inyo ng kahit na anong financial na tulong. Kami nga ni VP Inday nagtutulakan. Nung nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon, hindi niya ako sinasagot. So, ganun kami. So, Yeah. yung mga makapalang mukha dyan, parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Yeah. Yun. So, for the record, mga kababayan, wala pong nurse si Pangulong Duterte dito sa Dahig except yung nandoon sa ICC kung sino man yung assigned ng institution. Tama po ba? Hindi ko talaga alam. Malabo ang ng loob sa loob. Hindi ko alam. Marami akong hindi alam. Pati sinasabi lang nila ganito. Basta ako, sinabi ko lahat. Anong sitwasyon niya. Sinabi ko lahat kasi medical, medical history niya. Yes. Kung ang niya. Yun lang ang kaya kong sabihin. Ibigay. Pero yung sila ang magbigay, yun ang mahirap kasi sila ang hindi nagbibigay ng kung ano ang information. Yun ang Pero yung medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat, tama ba sa ICC? Inaasikaso ng mga lawyers yata. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi na Nangailangan ng healthcare, ng kalinga, medical whatever, di ba? 80 years old Sino bang hindi nangailangan yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nagsasalta si Inday sa Taong Bayan, na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano mag-take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo, ay talagang natutuwa kami na sa ganitong klaseng sitwasyon ni PRRD, nagkakaisa po kayong mga magkakamag-anak. So yan lang yung tinitignan namin. Doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo. At ako naman nasa dahil for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon. And alam ba ni PRRD po yun, yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Hindi ba na natin sabihin? Hindi ko na I tried, hindi ko na sinabi sa kanya anong situation after na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako doble ang trauma ko nung sa Manila Sa pa Manila. sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So my daughter was not in Davao at the time. Yeah. After na. So grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So we're here for you, Ma'am Hanilet. Gusto ko lang, i-inform sa ating mga kababayan. So far, ano po yung, nasang stage kayo ngayon? Na-accept nyo na ba totally na napakidna o inabdak ang Pangulo? Reality na yun wala siya sa amin Ang na lang namin talaga, pinangawakan namin. Dasal na lang kami ng dasal. Dasal na lang ako ng dasal. Tsaka ang promises ng Panginoon, yun na lang. Yeah. Yun na lang talaga. Yeah. So, sana po talagang lakasan niyo yung loob ninyo kasi nakita niyo naman na milyon-milyong Pilipino ang nagmamahal sa inyo. May mga death threats po ba kayo so far? May So mga far, ako, wala naman. Wala naman. Pero yun na nga, marami sila kami lang Yeah. Sa Pilipinas po ba yung mga, I believe, 'di ba, parang medyo tinakot kayo noon, nakakasuhan and everything. Then later on, niretract inurong Ang nila. bahay namin, susulungin daw. Kaya hanggang ngayon, ever since na dumating ako galing from Manila, hindi ako nakakatulog sa bahay namin. Oh my Kasi God. sabi ng ko, papalipat-lipat ako. So, I spared my daughter from such. And then, yung isa nung yung maliit na bata namin, ko muna sa iba. Pinatira ko muna sa iba. So talagang nagdulot ng traumatic experience yung nangyari sa inyo. So paano nyo po nilalabanan yung ganitong klaseng feelings, emotion na may takot syempre at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa inyo, lalo na kay PRRD na na-witness nyo po talaga, ma'am. Alam mo, ito na lang inaano ko, Marlica. Tao lang sila, may Diyos kami. Yeah. May Diyos kami. Yeah, tao lang sila, may Diyos tayo na nagbabantay at
maghusga sa kung ano man ang Sabi nga ni PRD, this is only temporary. Yeah. Sabi niya. So I hope talagang mapauwi na natin si PRRD. So yung mga lawyers naman, ginagawa naman nila yung dapat nilang gawin. And very positive po ba si PRRD nung time na nanonood kayo sa loob? Sobra. Mas siya. Hindi mo basta-basta Nagjo-joke pa rin siya, ma'am. Nakasmile pa rin siya. Nakasmile pa rin siya. Kasi pa rin niya yung kasi may mga guards doon eh. Aha. So, all my friends. Mga friends na yung yung mga guard, talagang parang yung pagiging ni Pangulong Duterte palabiro, na-apply niya doon sa mga guard. Saka mas siya nung nakita mo nung during the time doon sa Villamor. Yeah. Hindi pa ni Kitty ang emotional. Oo. Siya, kung kausapin niya yung mga hindi niyo ako kalaban, Adre. Oo, narinig Sinabihan po niya pa, hindi niyo ako kalaban. Ganun lang niya, Adre, ikwento, makinig ka. Ganun lang niya. Pero ma'am, ano yung feeling, ano yung nakita nyo dun balik tayo dun sa Villamor na, yung mga polis ba, talaga bang parang sila, yung gusto nila yung ginagawa nila na gipitin ang kanilang dating Hindi ko alam kasi Commander-in-Chief? it's masyadong subjective yan sila na yan pero Kasi may mga lumalabas sa video na yung ibang mga polis, may lumalabas lang na pero still nandun sila, di ba? They implemented it. Yeah. Tumulong sila. They're part Tumulong of the sila. they're accomplices sila ng pagginap niya. Pero yun nga, which is grabe po talaga yung pagigipit sa atin lahat tayo, kasi ako ginigipit din ako, pero mas dito na pag-uusapan na international na nakikita talaga yung pagigipit kay Pangulong Duterte. At nakita din yung impact sa buong mundo kung paano siya pinrotektahan. So, panghuli na lang po, ano yung gusto nyong ibuhos na mensahe sa ating mga kababayan, yung mga gumagamit sa pangalan ninyo, yung mga nagsusolicit, yung mga sumusuporta? May nakausap na akong isa, kasi ako, Marlica, prangka ako eh. I can tell Sabi ko, pinandilatan ko nga ng mata eh. Kung mayroon kayong magagawa, bakit hindi niya na lang gawain? Mm-hmm. Di ba? Sige, kung meron kayong magagawa, sabi ko nga, sa abot ng aking makakaya, sige. Kasi lahat naman may kailangan may kabayaran, di ba? Yes. Sabi ko, sa abot ng aking makakaya, kung kailangan ko umutang, di ba? Yeah. So, yun ang ko na sana wag silang tumigil, dasal at suporta, wag niyong tigilan kasi nakita niyo naman ang ginawa niya para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yeah. So, kung sa Binisaya pa kasi mas mabigat hangyo ko o nakikiusap ako, para niyo na hong awa. Tulungan niyo po kami sa dasal, sa lahat po kung ano pong pwede nating gawin na maibalik ko siya sa amin. Wala na ho siyang gusto nga sa buhay. Gusto na at 80, gusto na lang niyang mamahinga. Yeah. Gusto na lang niyang mamahinga. Doon po sa lahat ng family ninyo na sumusuporta sa inyo at yung mga nagpapanggap na family. Doon lang ako sa message ko lang sa family lang kasi Family lang. sa family na lang na sabi ko nandiyan kami, nagtutulungan kami, may group chat sila Kitty at mga kapatid niya. Pagka kami lang talaga, wala kaming kung may narinig ako na may isa sa kapatid ng anak ko medyo naanuhan ng loob, sabi ko naki-encourage mo na. Sabi ko, kailangan matatag tayo ngayon. Lahat. Umiyak man tayo, kailangan natin lumaban. Kailangan natin siya ipaglaban. Pero nakakabilib po, si Kitty, talagang yung tapang niya, nakita namin Kasi ako, nakikita ko lang si Kitty sa mga reels, she's young and sweet. Pero nung nakita namin kung paano inabdak ang Pangulo, kung paano kayo ginipit doon, nagpakita siya talaga ng kanyang pagiging firm, matapang na bata at young age at may paninindigan. So as a mother, paano niyo po ba, brief and concise lang, sa amin, si Kitty, i-describe?
Sabi ko nga noong pa yan, sabi ko, surrender ako sa anak ko kasi kaugali siya ng tatay niya. Okay. So, sabi ko nga sa loob, sabi ko sa papa niya, sabi ko, you'll be proud of her kasi talagang kaugali siya ng tatay niya. Wow. Kaugali siya ng tatay niya. Kitang-kita naman namin. So, ayun. So, sa mga sumusuporta po sa inyo, ma'am, sa lahat ng mga taong hanggang ngayon patuloy na nag-gather, nag-celebrate post-birthday ni PRRD, mensahe niyo po, panghuli na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko nagdarasal kayo. Yung mga messages ninyo nababasa ko, hindi ko man kayo masagot isa-isa. Pero ito lang ang hiling ko, wag ho tayong tumigil. Kasi hindi naman hindi ako pwede mag-give up. Hindi tayo pwede mag-give up. Tulungan niyo kami na maibalik ho namin siya sa bahay namin. Marami hong salamat. Ay, habol na lang po. So, wala pa po kayong plano kung kailan kayo babalik o magsistay kayo dito habang nandito si PRRD? Pinag-usapan pa lang. Ayun. So, thank you so much mga kababayan. Kasama natin si Ma'am Hanalet ngayong araw na ito. Sana po isapuso natin yung kanyang mga panawagan na hindi po nangihingi ng monetary ang ating Pangulong Duterte at ang kanilang pamilya. Kung mag-send man po kayo ng mga birthday greetings, birthday cards, letters, okay po yun. So, malinaw po tayo, mag-ingat po tayo sa mga lumalapit sa inyo na nagpapakilala na ganito ako, kamag-anak ako, or ganyan. So, mahirap na po na gamitin natin ang sitwasyon ni Pangulong Duterte. Malungkot na nga yung pag-abduct sa kanya, tapos sasakyan pa ng ibang mga taong gumagamit sa pangalan niya. Hindi po tama yon. At ayaw ni PRRD na ganon. Kung talagang totoong love niyo ang PRRD dahil sa kanyang mga ginawa sa bayan natin, wag po natin siyang gamitin. So maraming salamat, Ma'am Hanalet, sa inyong pagbigay ng kahit busy kayo. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Come on.